Mga kumare kong kokak, naisipan ko nga gumawa ng homemade pizza. At sigurado, magugulat kayo sa resulta. Pagkagising ko nga kaninong umaga, ay bigla ako nag-crave sa pizza. Kaso ang gusto ko nga ay parang sarili kong gawa. At eksaktong eksakto. Dahil may nakita nga akong tasty bread na nakatambay sa ibabaw ng ref. Pwede kasi natin gamitin yan para gumawa ng tinapay ng pizza. At paglabas ko nga ng tindahan ay wala si Mother Dragon. Sa tindahan kasi ako kukuha ng iba pang ingredients para sa pizza. At ito na nga, dumating na nga si Mother Dragon. Nanay! Ay! Sarap din sa batang talaga. Ano niya? Darang pautang. Ayan, sobra-sobra kasi sa kape. At kumpleto na nga ang ingredients sa mga gagamitin natin mga kumare kong kokak. I-transfer na lang natin sila sa mga malilinis na lagayan. At pagka-transfer nga natin sa malilinis na lagayan, pwede na natin simulan ng paggawa ng tinapay ng pizza. Hiwain at gupitin muna natin ang tinapay into cubes. Tatlong tasty bread nga pala ang ginamit ko dito mga kumare kong kokak. Sa tingin ko naman ay saktong-sakto na ito sa iluluto nating pizza ngayon. At pagkatapos nga nating mahiwa-hiwa ang tinapay ay pwede na nating batihin ng itlog. At pagkatapos ay ibuhos na rin natin siya sa tinapay. Ito kasi ang magsisilbing binder habang niluluto natin mamaya ang pizza para hindi siya maghiwa-hiwalay. At pagkatapos nga nating maayos ang mga ingredients ay pwede na tayong magpainit ng kawali at lagyan natin ng konting mantika. Ilagay lang natin siya sa pinakamahinang apoy para hindi masunog ang tinapay. At pagkalagay nga natin ng tinapay sa kawali ay iporma lang natin ito ng pabilog. At pagkatapos ay ilagay na nga natin yung pizza sauce. Nasasayo na lang kung gano'ng karami ang gusto mo. Para kasi sa akin mas marami, mas masarap. At pagkatapos nga niyan ay pwede na nating ilagay ang inad-ad na keso. Normal na cheese nga lang pala ang ginamit ko mga kumaring kong koka kaya expected na natin na hindi yan matutunaw agad-agad. Pwedeng quick melt cheese na lang ang gamitin nyo mga kumarig kong kokak para mas madali siyang matunaw. At pagkatapos nga niyan ay pwede na nating ilagay yung sweet ham. Itong ham nga na ito ay pinirito ko muna kanina mga kumarig kong kokak bago ko inilagay dyan sa ibabaw ng pizza. Mas okay kasi siyang ilagay ng medyo luto na. May tendency kasi siya na mahilaw kung ilalagay natin siya ng hindi pa natin piniprito. At pagkatapos nga niyan mga kumarig kong kokak ay pwede na nating ilagay yung bell pepper, pineapple tidbits, at syempre, yung sweet corn. Masarap din kasi may sweet corn mga kumare kong koka kasi nakakadagdag din siya ng flavor. Sa dami ng nilagay nating toppings mga kumare kong koka, parang overcrowded na siya. At pagkatapos nga niya, nailagyan natin ulit siya ng cheese sa ibabaw para lalo siyang sumarap. Tapos tatakpan lang natin siya mga kumare kong koka hanggang medyo magmelt lang yung cheese. Hindi kasi yan magme-melt ng todo kasi hindi nga quick melt ang ginamit ko. Naku girl, ayaw mo pang aminin, short ang budget mo. At luto na nga ang ating homemade pizza mga kumare kong kokak. Grabe, nakakatakam ang kanyang itsura. Naku, amoy pa lang mga kumare kong kokak. Solve na solve ka na. Tuwang-tuwa nga ako sa resulta mga kumare kong kokak kasi first time ko lang gumawa ng homemade pizza. Isa rin kasi ito sa pinaka-paborito kong pagkain. Tignan nyo naman mga kumare kong kokak. Ikaw ba, hindi ka matatakam ng ganyan? Kaya tara na, tikman na natin. Hello mga kumare kong kokak. So ayan na, luto na yung ating pizza. Ang ating homemade pizza. Yan. Oh. Ang sarap-sarap. Tatry na natin. Bakit? Init. 1, 2. Ang init. Ang sarap. Well, mga kumari kong koka, kung gusto nyo gumawa ng homemade pizza, sundin nyo lang yung ginawa ko kanina. Meron na kayong pangmalakasang merienda. Ang sarap. Mm. Bye-bye. Thank you for watching my video. Follow me for more. Mwah!